Ang salitang Shama, mga kapatid, ay makinig sa Hebreo. Ang ibig sabihin, hindi lang nangangahulugan na napakinggan natin ng isang bagay. Siguro sa simpleng salita, sabihin nyo, makinig, tama na yun. Pero sa Biblia, malalim pala. Ang salitang makinig sa Biblia ay may kalakip na aksyon. Mayroong gawa. Halimbawa, mababasa natin sa ating publikasyon, si Adan ay nakinig kay Eva. Ibig ba sabihin, basta lang napakinggan ni Adan ang sinabi ni Eva? Hindi. May aksyon. Kumain din siya ng pinagbabawal na bunga. Pag sinabi ni Jehovah sa Biblia, hindi ko diringgin ang iyong panalangin. Ibig ba sabihin, hindi narinig ni Jehovah yon? Narinig niya yon. Ang ibig sabihin ni Jehovah, wala siyang planong aksyonan o tugunan ang iyong panalangin. Malalim din sa wikang Hapon ang makinig. Sa wikang Hapon o Japanese, ang salitang makinig ay kiku, na ang ibig sabihin hatulan o timbangin ng puso kung ang isang bagay ay matuwid o masama. Kaya sa Biblia, mga kapatid, ang pumupurol talaga hindi naman yung ating pandinig. Kasi di ba, madalas nating express, pumupurol yung pakinig mo. Ang totoo nun, ang pumupurol dyan, yung kakayahan mong tuparin yung bagay na ating napakinggan. Halimbawa, pag sa asembleya, nakagustuhan niyo ang isang paksa, tama, dapat gawin ko yan. Pero lumipas ang panahon, hindi mo na aksyonan. Kung ganon, pumurol ang iyong pakinig. Sa buong digdig, mga kapatid, meron tayong mga literal na may depekto ang kanilang pandinig, tulad halimbawa ng mga deaf, yung mga bingi. Meron silang kakayahan sana magsalita, pero dahilan sa hindi nila natutunang bigkasin, hindi kasi nila narinig yung mga bagay na dapat nilang mabigkas. Kaya hindi sila natutong magsalita. No? Sa buong digdig, mga kapatid, meron tayong mahigit na 16,000 na mga nasa wikang pasenyas o sabihin natin nasa sign language. Sila ay literal na bingi, pero wala silang kapansanan sa spiritual. May kapansanan sila, pipi sila. Pero sa spiritual, malusog sila kay Jehovah dahil tinutupad nila ang salita ni Jehovah sa kabila ng sila ay pipi at sa kabingi. Ayon sa survey, mga kapatid, ang mga babae pala mas mabilis silang umunawa ng istorya o pelikula kaysa mga lalaki. No, yan ang katangian ninyo. At kaya nyo palang intindihin na magkasabay na isi-switch nyo ang dalawang bagay. Kasi ayon sa mga scientist, gumagana pala ang right lobe nyo at left lobe ng utak nyo pag nakikinig. Alam nyo ba tayo mga lalaki, left lobe lang ang gumagana natin pag nakikinig. Sa bagay yung kanan, sa function yan. Sa babae, ganun din. No? Pero ang dahilan, sabi sa ating referensya, kasi pag naghahunting ang lalaki na makakain, halimbawa, kailangan wag maabala ang focus mo. Kailangan wag masira ang concentration mo. Kaya pagka nakikinig tayo, mga lalaki, no? Left lobe lang pala natin gumagana. Kaya pag ang lalaki, gumana ang left lobe at right lobe sa pakikinig. Genius pala ang lalaki. Meron ba dito ganon? Actually, bihira lang ang gifted na ganon. Halimbawa, baka si Albert Einstein o si Benjamin Franklin. Ano? At sa mathematics naman, mas magaling daw ang mga lalaki. Pasensya naman tayo dyan. Ano man ang katangian na bigay ni Jehovah, mga kapatid? Ang importante, bang babae, malalaki, ay matupad natin ang kalooban ng Diyos na Jehovah na siyang ating paksa. Mga bata, naalala nyo ba yung paksa natin sa English? Be a hearer and doer of God's Word. Tulad ng inawik natin. Hindi lang naman sinabi makinig lang. Ano sabi? Makinig at yan, di ba? So magkaagapay yan. Ang unang tekstong babasahin natin, Mateo 11:15. Yan, basahin natin mga kapatid, pakisuyo po. Yan. Siya na may tenga ay makinig. Isa po ito sa pinakamaiksing teksto sa Biblia, no? Ang pinakamaiksi yata yung 1:11:35 yung lumuha si Jesus. Pero dito tayo sa ating paksa. Siya na may pakinig
Siya na may tenga ay makinig ayon sa Mateo 11:15. Alam niyo, mga rebulto, may tenga rin yan, pero hindi sila nakakarinig. Hindi ba? Kaya tayo na binigyan ni Jehovah ng tenga, inaasahan ni Jehovah, gagamitin natin ito sa tamang paraan. Kaya pag sinabi ni Jehovah sa Biblia na narinig niyo ba ako? Ang ibig sabihin ni Jehovah ron, handa ba nating sundin ang kanyang sinabi? Sa panahong kinabubuhay natin, mga kapatid, marami na ang nabingi sa salita ng Diyos. Actually, may mga tao nagsasabi, nag-aangkin, naniniwala sila sa Diyos. Pero ang kanilang normal na pamuhay ay krimen at nakakatulog sila. Alam niyo, sa 911, mga kapatid, meron palang 3,000 outlets sa buong digdig. Isipin niya na. At ang natatanggap sa isang araw na tawag, 1,000 pala. Sabagay, 3,000 naman ang outlets sa buong digdig. Meron tinatawag na abandoned calls. Ibig sabihin, kausap lang nila yung biktima, tapos naputol na marahil, napas lang na siya ng kriminal. At kung minsan, nakakausap pa yung kriminal eh. At alam niyo ba, may mga operator ng 911 na natotrauma sila. Pag nag-apply pala kayo sa 911 ng trabaho, maganda sweldo. Pero ang kinukuha nila, yung malakas ang loob, yung mabilis ang isip. Kasi sabi nila, baka mauna pa kayo maatake doon sa biktima. No? At ang totoo niyan, kahit na day off nila, hindi talaga day off yun. Kasi kung kayo tumanggap ng tawag, kayo ang i-update from time to time hanggang hindi tapos yung kaso. No? Sa tingin nyo, kung tatanungin natin ng mga tao na magbigay sila ng listahan kung ano magpapaligaya sa kanila. Yan. Isasama kaya nila na kahit sa panghuli na lang, mga kapatid, pang number 10, ilalagay ko na sana matupad na itong sinasabi ng mga saksi ni Jehovah sa Biblia na maalis na ang dalamhati, mga karahasan at magkaroon na sana ng kapayapaan. Gagawin kaya nila yon? Malamang ilang porsyento lang ang gagawa, no? Baka nga hindi. Kasi ito lang nakaraang pandemya, mga kapatid. Itong COVID natin, mga kapatid, ang gusto lang nila, napansin nyo ba yung mga RB natin, ang gusto lang nila mabalik sa normal eh. O pag tinanong nyo, nakita nyo ba? Ito na yung isa sa mga malawakang katuparan, yung mga pandemya. Hindi, ang gusto ko lang mabalik sa normal. Ganon lang sila. No? Hindi ba? No? Kaya, kailangan nating makinig bilang lingkod ni Jehovah sa instruction. Katulad niyan, si Noe, mga kapatid, nagkataon bang naligtas siya sa baha? Hindi. Pinaghanda siya ni Jehovah. Hindi ba? Si Noe at ang kanyang mga anak, nagkataon ba naligtas? Hindi rin. Pinaghanda rin po siya ni Jehovah. Yung masasama, mga kapatid, nagkataon na napuksa? Hindi. Nakatakda talaga silang puksain ng Diyos na Jehovah. Yan. Kaya masasabi natin na may instruction si Jehovah sa atin para sa kaligtasan. Halimbawa, kung 13 years ago nangyari yung pandemya, anong taon yan, mga kapatid, kung 13 years ago? Di 2011. Wala tayong zooming. Hindi pa naman ganun kahusay yung teknolohiya eh. Hindi ba? Walang, kung 2011 yun, walang Lazada. Yan. Kasi 2012 lang yan eh. Walang Shopee. 2015 lang ang Shopee. Kasi hindi tayo makakalabas eh. Hindi ba? Paano yung iba mahirapan ding umorder. At ang order nyo online baka hindi kagad ma-deliver kasi wala pang Waze. Yung Waze nga minsan sumasablay. Ano ang punto natin, mga kapatid? Diba, wala pa rin Food Panda delivery, no? Kaya noong time na yun, na pinahintulot ni Jehovah na mangyari ng 2020 sapagkat magbibigay siya ng instruction sa atin. Kung sakaling hindi tayo mabigyan ng instruction, baka makagawa tayo ng isang bagay na makatisod sa sanlibutan. Halimbawa, kung hindi tayo sumunod nung pandemya na wag muna mangaral in person, mapupulaan tayo. Hindi ba? Mapupulaan ang pangalan ni Jehovah. Bago bautismo ng mga kandidato sa assembly, mga kapatid, meron 2 tanong na binibigay sa kanila. No? At ang sinasagot nila, 2 letra lang din. Oo. Yan. Binabati na sila, congratulations. Hindi ba? Pero, alam natin na ang bautismo ay hindi lang yon ang garantiya ng kaligtasan. Siyempre, hindi rin madali magdesisyon. Pero first step lang yon, parang ruler. Yung kalahati ng ruler, 1 to 6 inches, yun yung in-study ka hanggang naging saksi ka. At yung natitirang kalahati ng ruler, 7 to 12 inches, yun yung nabautismo ka hanggang kung maliligtas tayo.
Hindi ba? Kaya, nakikita natin, yan ay isang hakbang pa lang, yung bautismo. No? Yung kung nabasa nyo yung karanasan ni Sister Laurel Nisbet, bago siya naging saksi, kung nabasa nyo yun sa ating mga magazine, nagkaroon siya ng polio virus noon, 36 years old. Alam niyo yung sakit pala nito, mapaparalyze yung buong katawan mo, pero may pakiramdam naman. Ang problema, bibig lang niyang gumagana. Nung matumba siya, hinatid siya na mister niya sa ospital. Alam niyo, hindi gumagana yung baga niya. Hindi nagbobomba. Kailangan siya ilagay sa iron lung. Malaking tube, tignan natin ang larawan, mga kapatid. No? Kailangan siya ilagay dyan, nakita niyo sa taas sa kaliwa, picture lang niya, no? 36 years siyang nagkaroon ng tinatawag na yung sakit na polio virus. 36 years din siyang nasa loob niyan. Gusto na sana niya mamatay. Ayon sa survey, isa pala siya sa pinakamatagal na nabuhay. Alam niyo kung bakit? Tatagpuan siya ng saksi. Pinahintulutan pumasok ang saksi sa loob ng ospital. Nagkaroon siya ng pag-asa na mabuhay na muli siya makakalakad sa paraisong lupa. Hindi siya pwedeng bautismuhan, mga kapatid, kasi maaari niya ikamatay. Pag tinanggal na siya sa aparato, hindi na siya makakahinga. Nabautismuhan ng anak niyang dalaga, hindi siya nakarating kasi hindi nga siya pwede makadalo. Pero 17 na nurse at attendant ang natulungan niyang umibig kay Jehovah. Isipin niyo yun, ano? At dinalaw siya ng CEO, akala ng CEO, mapapatibay niya, siya daw ang napatibay. Sabi niya, sa kabila ng kanyang kapansanan, determinado siyang maglingkod sa Diyos na Jehovah. At hanggang nung 72 years old nang siya'y namatay na may cancer, nilaban niya na huwag siyang masalinan ng dugo. Yan. At si Sister Nisbet may kapansanan sa pisikal, pero sa spiritual ay malusog siya. Handa siyang maglingkod kay Jehovah. Kaya anong aral mapulot natin? Gumagana pa naman yung ating mga kamay, mga paa, hindi ba? Maaring mas lalo natin pag-ibayuhin, isipin nyo siya, may kapansanan. Handa siyang maglingkod kay Jehovah. Yan. At pinakita dyan sa kanyang kalagayan na walang dahilan siya para hindi maglingkod sapagkat umaasa din siya. At alam niya, tiwala siya kay Jehovah na ibabalik ang kanyang pagiging normal makalakas. Sabi niya, ang talagang tuwing hindi nga siya nakakatulog minsan dahil maingay pala yung makina, nananalangin siya kay Jehovah. Itong kasalanan ni Satanas, Diyos ni Jehovah, sabi niya, pinaghirap kami naging epekto ng mga kalagayan namin. Alam naming aalisin mo ito, hindi na magtatagal. Ganun niya pinatitibay yung sarili niya. Kasi makakasama niya ron, nangamatay na. Kasi siyempre, nawala na ng pag-asa, yung pala, kahit yung pagkantao pala, nawawala ng pag-asa. Pati cells mo, humihina na. Pag humihina na rin cells mo, hindi na rin tumatalab yung mga gamot. Yan. Hanggang sa maaari ka ng panghinaan. Kaya, nagpapasalamat tayo, nagpapasigla sa atin ng mga ganyang kapatid. Ano? Sa isang magazine, merong isang article na My God, please answer my prayer. A dream of a 10-year-old girl na kung saan nananaginip siya at sumasagot daw ang Diyos sa panaginip. Bagay, panaginip lang yun. Pero may matututunan tayo. Sa panaginip daw niya, siya nananalangin sa Diyos at sumasagot daw ang Diyos sa panaginip niya. It's just a dream, mga kapatid. But what can we learn from it? Sabi rito, my God, sabi niya, please help me to take away my pride. Alisin mo sana ang pride ko. Sumagot daw ang Diyos sa panaginip niya. It is not for me to take away your pride. And I'm expecting you to give it up. Ikaw ang inaasahan ko magsuko niya. Well, what can you expect from a 10-year-old girl? Na gusto niya, regaluhan siya ni Jehovah, alisin ang pride. Kaya sabi ni Jehovah, ikaw ang magsuko niya. For the second time sa panalangin niya, my God, grant me patience. Sana regaluhan mo ako ng pasensya. Patience is not being granted, sabi ng Diyos sa panaginip. It is being earned. It is a byproduct of your endurance. Pag natiis mo yung mga hirap at pagdurusa ang aanihin mo, ay pagpapasensya. Pangatlong request ng bata, can you grant me happiness, my God? Mareregaluhan mo ba ako ng kaligayahan? I gave you blessings, ang sabi na sa panaginip. Happiness is up to you. Meron tao kung sa Bulaklak, Sampaguita, masaya na sila. Iba naman gusto orchids. Depende sa iyo yan. Yan. Kaya, sabi rito, kung titignan mo yung mas nakakaya na iba, baka hindi mo maabot. Yan. Kaya mahalaga ang sikreto, yung pagiging kontento natin. At ang sunod na panaginip ng bata,
My God, help me to spare pain. Or please, don't give me pain anymore. Doon na lang po. Bata no? Doon na lang po, bigay niyo yung mabibigat na pagdurusa, wag sa akin. Yan. At ang sabi raw ng Diyos sa panaginip, don't you know that pain draws you apart from worldly cares and makes you closer to me? Hindi mo ba alam ang hirap na yan na nagpapalapit sa iyo sa akin at naglalayo sa iyo sa sanlibutan? Do you love me, my God? I gave you my only begotten Son. Why do you have to doubt if I love you? Yan ang sagot. Do I have to fear my enemy, the devil? I am stronger than your enemy. Why do you have to fear him? For the last time, my God, help me to love others. There, you have the idea. Yan. Diyan matutulungan kita. Anong aral mapulot natin, mga kapatid? Na do not pray for an easy life. Instead, pray for a strength to endure a difficult one. Yan. Huwag daw natin panalangin kay Jehovah yung maalwan na buhay, madaling buhay, kundi ang hilingin natin yung makayanan ng mga pagsubok na maaari ipahintulot sa atin na mabibigat. Hindi ba? Oo nga naman, mga kapatid, paano tayo makakasama sa sinabi ni Jesus sa bayan na magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas kung hindi naman natin maide-demonstrate ang pagtitiis? Ang pinakamalaking pribileyo na maaaring tanggapin ng sino man ay ang maging kamanggagawa ng Diyos. Maaring magmukhang hamak ang gawain pangangaral sa iba sa mga taong hindi nagpapakita ng interes. Pero para kay Pablo, ang pangangaral ay isang karangalan. Ang totoo, hindi nga niya minahal ang sarili niya. Matupad lang niya ang ministeryo niya. Ganito din ba ang ating nararamdaman? Kaya para tayong rescuer, pagkatapos ng ilang sakuna, naghahanap ang rescuer na may liligtas. Andiyan, naghuhukay sila. Naglalagay ng lubid sa bewang, bumababa sa hukay, naka-flashlight. Tinitingnan ko sino pa maililigtas nila. Sa katulad na paraan, mga kapatid, na inutusan din tayo ng ating Panginoong Isus na matiyagang mangaral kung may tumutugan pa hanggat maaari sa mabuting balita ng kaharian. Wala tayong kakayahan tiyakin kung magiging saksi yung ating kausap, hindi ba? Sapagkat umaasa lang din tayo sa lakas ng banal na espiritu na hindi natin pinagdududahan yung kakayahan ng banal na espiritu na akayin ang mga bagay sa kung ano ang nararapat. Tandaan natin yung binhi na inihasik sa ilustrasyon ni Jesus na ating tinatanim sa mga tao. Hindi natin alam kung kailan tutubo at kung alin ang tutubo. Wala ka naman nakita magsasaka na nagtanim ngayon, bukas aani na. Nakakita na ba kayong gano'ng magsasaka? Hindi ba? Kaya yung mga kapatid natin, mga lingkod ni Jehovah sa Biblia na namatay, wala naman silang espesyal na kapangyarihan. Ba't sila nagtagumpay? Hindi sila mga superhero. Sila'y katulad lang natin na may kapintasan di sakdal, normal na umaasa lang din sa lakas na ibibigay ng Diyos na Jehovah, ang banal na Espiritu. Alam nyo ba, ang tanging hayop na nilalang ni Jehovah na nakakarinig ng yapak ng insekto. Isipin nyo yung hakbang na insekto sa kanila, yabag na yon. Yan ay ang mga paniki. Meron silang frequency level ng hearing na 200 kHz. Hindi natin masyadong naiintindihan ito. Pero, para may idea tayo, kasi ang bigay pala ni Jehovah sa tao na frequency level ng pandinig natin na capacity ay 20 kHz lang. So, kung 200 kHz sa mga paniki, 10 beses na mas sensitive ang pandinig nila. Nagbabato sila ng 200 pulses per second para ma-interpret nila. Nagbabato sila ng signal na 200 pulses per second yun. Ma-interpret nila kung ano yung bagay na yun, kung malaki, maliit, kung papalapit sa likod, sa harap, sa gilid. Yan. At diyan ginaya yung submarino. Ang katangian bigay sa kanila ni Jehovah yung tinatawag na sonar o echolocation, na ginaya ng submarino, yung parang radar signal para ma-intercept nila kung mayroong missile na parating sa kanila. Tignan natin ang larawan, mga kapatid. Yan, nakita nyo yung sa radar signal. Sa baba, makita nyo yung bulag. Meron ng bagong technology, yung cane, yung baston nila. Meron ng sonar o echolocation. Magbabibrate yun kung merong bagay na mababangga sila malayo pa lang. O kaya mag-a-alarm yun. Bulag lang naman sila, hindi naman sila bingi. Kaya maririnig nila yun. Hindi ba? O bagamat ganito ang katangiang bigay ni Jehovah. Alam nyo ba, ang paniki pag nakikinig sila ng orkestra. Alam nyo, orkestra, meron drum, merong gitara,
may violin, may saxophone, may trumpet, hindi ba? Alam niyo, pag nakikinig sila, kayang i-omit o i-turn off ng tenga nila yung ibang instrumento. Kung gusto lang nilang gitara pakinggan nila, samantalang pinakikinggan nila yung orkestra, nagagawa ng tenga nila. Isipin nyo, meron ba may katangiang ganito sa atin nun? Napakaganda ng bigay ng Diyos ni Jehovah. Kaya lang, ala silang moral, mga kapatid. Wala silang. Tayo, ang binigay sa atin ni Jehovah, yung capacity natin na gamitin yung bagay na ating napakinggan, batay sa ating paksa. Halimbawa, from time to time, nagasusuri ba natin ang ating tenga? May oras ng pulong, meron ding importanteng gagawin, may overtime. Kuminsan, di natin maiwasan, ayaw lang natin gawing habit, no? At may family worship, may napasabay na pelikulang maganda sa gabi. Paano natin gagamitin yung ating moral na kakayahan na ating nalaman kay Jehovah? Yun ang kakayahan bigay sa ating ni Jehovah. Hindi ba sa mga ginang ng tahanan, nagkataon maraming labahin, oras na ng pulong, maraming assignment ng mga bata. Yan, paano natin gagamitin? Pag lagi raw kinakancel ang ating family worship, iisipin pala ng ating mga anak, hindi determinado si tatay nanay. Pwede na rin sa pulong, baka pagpaliban na rin nila. Dapat, marinig pala sa ating mga tatay, nanay, anak, ito ang araw ng ating pulong. Ito ang araw ng ating family worship. Yan. Kasi tayo ang reflection hindi po ba? No? Kaya dyan natin nagagamit yung ating pakikinig. Yan. Kung paano natin ina-apply ito, nagsusuri from time to time. Yan. At ayaw natin gawing karibal si Jehovah sa mga bagay na mahalaga din, na sinasakripisyo natin ng mahalagang bagay, alang-alang sa mas mahalagang bagay, ang paglilingkod kay Jehovah. Marahil, bumibili kayo ng mga bargain, di ba? Siyempre, para makamura tayo, pero kay Jehovah, dapat siya pala nasa pinakamahal na dako. Siya nasa pinaka-expensive sa ating buhay, ang Diyos na Jehovah. Kaya, sabi dito, utos ba ang pulong o mungkahi? Magsisimbigat yan. Ayaw mong huwag kang magnanakaw, huwag mong pabayaan ang pagpupulong. Huwag kang papatay, huwag mong pabayaan ang pagpupulong. Huwag mong nanasain ang pag-aari ng kapitbahay mo, huwag mong pababayaan ang pagpupulong. Huwag kang mangangalunya, huwag mong pababayaan. Magsisimbigat, mga kapatid. Yan, basahin natin ang teksto sa Santiago 1:22 hanggang 24, mga kapatid. Sabi diyan, gayon naman, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lang na dinaraya ang inyong sarili ng maling pangangatwiran. Dahil kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay gaya ng isang tao na tumitingin sa mukha niya sa salamin. Sa 24, tinitignan niya ang sarili niya at umaalis siya at agad na nalilimutan kung anong uri siya ng tao. Kaya pagka humihina, yung ating sa ibang bagay ng mga aspeto, ang tignan natin, gawin nating salamin ay ang Biblia. Para malaman natin kung ano yung mga aspeto ang dapat natin baguhin, pasulungin para mapanatili natin ang mahusay na relasyon sa Diyos na Jehovah. Hebreo 5:11, sabi rito, marami kami masasabi tungkol sa Kanya marahil kay Jesus, no? Pero mahirap itong ipaliwanag dahil naging mabagal kayo sa pag-unawa. Yung lumang salin natin, nakalagay, naging mapurol kayo sa pakikinig. Kaya dapat meron tayong gising na tenga. Sabi ng Biblia, yung uncircumcised ear, hindi tuling tenga, ibig sabihin unresponsive, hindi kumikilos, no? Hindi bukas kay Jehovah. Yan, ayaw natin ng ganun. Ang jellyfish, mga kapatid, o yung dikya, alam nyo ba na dyan kinopya yung barometer? Alam nyo ba ang katangiang bigay ni Jehovah sa dikya? Kaya nilang mag-predict ng lindol at bagyo 12 to 14 hours bago mangyari. Yun. At yung mga isda, ay 3 to 4 hours na detect din nila. Pero malayo na. Nasa Bicol na yung mga dikya. No? Naalala ko nung lumindol noong 1991 ba yun? 1990? Parang 7.8. No? Diyan sa bandang Pampanga, lumabas yung mga ahas doon. Tapos doon sa mga pet shop ay malilikot ng isda sa lumindol. No? Kaya noon kinalingguan noon, puno yung kingdom hall namin, daming dumalo. Pati yung contribution box namin, puno din. Ano? Kaya sabi rito, alam nyo bago lumindol noon sa Turkey, meron nakitang maraming dikya sa ibang lugar, hindi natin alam galing sa Turkey. Pero pataas noon lumindol sa Turkey, 41,000 ang nasawi. No? Kaya sabi rito, wala tayong ganitong katangian.
Pero sila, kumikilos sila pag may panganib. Tayo, binigyan tayo ni Jehovah ng moral. Talaga bang nararamdaman natin na malapit ng Armageddon? Talaga bang nararamdaman natin pagkaapurahan ng gawain ng Diyos ni Jehovah? Andun yun naman yung bigay sa atin ni Jehovah. Hindi ba? Kaya sa ngayon, maraming naiinis, nabibingi, tinatakpan nila ang kanilang tenga sa balita ng kaharian. Maging mga kabataan kumisan naiinis sa mga guro, sa mga magulang nila, sa kapapayo. Hindi ba? Si Paraon, na kulingling din ang kanyang tenga sa kakasabi ni Moises na palayain na ang mga Israelita. Ang mga Pariseo ay nakukulingling din ng tenga sa tuwing mga ngaral si Jesus. Kaya para tumahimik si Jesus, ay pinako nila ito sa tulos. Nakakainis ang tunog ng alarm clock. Ay sino ba nag-set nun? Ano? Pero pag hindi ka nakinig sa alarm, malilate ka sa pulong, sa trabaho, sa paaralan. Hindi ba? Kaya marahil nakakainis ang dala nating mabuting balita ng kaharian sa ibang tao. Pero pag hindi sila nakinig, they will pay the price. Hindi ba? Mawawala ang pagsang-ayon ng Diyos na Jehovah sa kanila. Ano? Basahin natin ang huling teksto dito sa Mateo 7:24. Yan. Ang sabi dito, kung gayon, ang lahat na nakarinig sa sinasabi ko at sumusunod dito ay gaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato. Yan. Isang matalinong tao, sabi ni Jesus, hindi lang nakikinig. Sabi sa ating awit nga, sumunod din. Nakatalino raw ang tao na hindi lang nakarinig, sabi sa teksto, sumusunod din. Yan. Ang sabi ni Jesus, matalino ka. Kung ikaw ay sumunod sa bagay na iyong napakinggan mula sa Kanya. Yung mababang uri ng mga nilalang ni Jehovah, hindi naman sila natututo sa mas mataas na nilalang ni Jehovah sa tao. Hindi. Tayo ang natututo sa mas mababang uri. Alam niyo ba yung ibon yung isang pakpak nila, meron pala rong 18 sa isang pakpak na mga buto na nagsiswitch ng ganon-ganon para sa perfect gliding nila. At inurasan niya ng mga scientists, lahat ng klase ng ibon, yung arrival at departure nila. Eksaktong oras. Wala naman silang relo at lalong hindi sila marunong tumingin ng relo. Hindi ba? Humahanga ang mga tao sa lalang ni Jehovah. Di ba? Katulad ng paniki. Katulad ng jellyfish. Pero pag si Jehovah nagsasalita, marahil nakakalungkot. Hindi naman sila nakikinig. Pero pag kami pambansang kamao, humihinto ang buong digdig. Pati mga jeep, nakahinto din. Hindi ba? Pero pag si Jehovah nagsasalita, pag may bagong innovation, mga cellphone, talagang ang atensyon ng tao ay naandyan. Hindi ba? Pero pag si Jehovah nagsasalita, nakakalungkot, mga kapatid, ang dami pang hindi nakakakilala kay Jehovah. Minsan nga, may nagtanong pa sa kapitbahay, kilala niyo ba si Jehovah? Ako, bagong lipat lang po kami dito. Hindi nila naisip na yun ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Ang Diyos na Jehovah. Kaya, kung ang paniki, mga kapatid, na pinag-uusapan natin, naririnig niya ang yabag ng hakbang ng insekto, yung gumawa sa kanya si Jehovah. Hindi lang niya naririnig ang tibok ng puso mo. Nababasa pa niya ang ating motibo at laman ng ating puso. Kaya huwag tayo masyadong dumikit sa sanlibutan at baka magsara ang ating puso at mabingi ang ating kaisipan sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah. Yan. Na nakatakda niyang lipulin. Hindi na natin pinapanalangin ng sanlibutan manatili. Nakatakda ng ang puksain to ng Diyos na Jehovah. No? Kaya sabi rito, dahil darating panahon, maririnig din na tayo makakarinig ng digmaan. Hindi ba? Hindi na natin maririnig yan nakakatakot na krimen. Sa panahon yan, ang maririnig natin ay ang mga huni ng ibon, pagaspas ng puno, lagaslas ng ilog, yan, nakakatawag pansin, very inviting. Para bang sinasabi ni Jehovah, tapos na ang hirap at pagdurusa, isang tagumpay mula sa Diyos na Jehovah. Kaya ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos na Jehovah. Magandang umaga sa inyo lahat.